yung iniisip ng mga squatter na matagal nila tinirahan yung may ginto pala. Sayang, di ba? Tama? Ang ganun talaga, yung makakasabi niya, sayang! Ay ganun nangyayari. Yung pamilya mo, wala kang makita maganda, pero pag bubuksan mo ang mata mo, hingi ka ng tulong sa Diyos, ay makikita mo na may yaman pala. Kaya hindi mo na sasabihin ba ng araw, sayang, sana pinahalagaan ko aking pamilya. Amen? Kaya narito tayo, hindi para sabihin na okay na pamilya mo. Ay natin sabihin, paano kahit hindi okay ang pamilya mo? Ay makuha mo at makita mo ang binibigay sa iyo ng Diyos ang pamilya. Praise the Lord. At nagpapasalamat ako sa buhay ni Brother Erwin, ang aming deacon sa Open Coron. Ako, napakaganda ng Coron. Kung kayo ay magkabakasyon, bukod sa Bataan sa Las Casas, pag-ipunan nyo ang Coron. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Sino napunta ng Boracay? Ha? Merong mga Boracay sa Coron. Sino napunta sa El Nido? May mga El Nido sa Coron. Grabe. Sobrang ganda. Ano po? Sobrang ganda. So si Erwin at si Carmi, meron sila doon na mga negosyo. Tapos lumari sila ng simpleng inn-doon, transient. Simpleng mga room. Para kung kayo nagtitipid. May bayad. Kaya naman mura. Ano po? Kung may sabi pa, akala niyo ako nag-iingi ng prosyekto. Sa kanya yun nga, sa kanya yun. Sobrang ganda. Ano po? Nang kami mapunta doon, grabe nakakainlap ang Coron. Di ba, darling? Yeah. Kaya kung pwede lang, na kami makabuo pa ng isang baby time. Doon nabuo sa Coron ang aming apo. Doon nag-honeymoon ng aming mga anak. At pag-uwi, nung tinrace nila, ay, di ba, Carmen, no? Doon nabuo yung kanilang anak kami. At kaya kami maglolo na. Mga kapatid, napakaganda ng Coron. At diba, kasi magsisya sa ating taga-Coron po. At hinihingan po sila. Alam nyo, nagre-reach out sila. Nag-mission sila rin dito. Yung mga kaibigan nila, hinihabot nila. Tapos yung mga kamag-anak sila, ibig na. Dapat kaya pa sila. Alam ko sa mission po na kayo. Pagkaraan nyo sa kay Mayas. Kaya sa bungad natin sila magsishare. At nais kong hilang. Si Erwin ay anak ng pastor. Pero naging naging resentful, etc. Pero ibig natin sabihin, nare-redeem ng Panginoon. He runs his family like a pastor. Yeah. Almost every day, binabible sa atin niya ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Kaya naging maayos ng asawa eh. Kaya kayo mga may problema sa misis, Bible na yun lagi ang misis niyo. Totoo yun. Tayo mga lalaki, disciple natin misis natin. At talagang nais kong hilingan si Brother Erwin kasama si Carmi na i-share sa atin kung anong ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. At pagkaraan ito, sa inyong itulutan, papayagan natin sila mauna kasi hinirap ko lang sila sa kamag-anak nila. Susundo yata sa kanila dito. Ano po? Pagkaraan tutuloy tayo sa pamilya. Ano po? Mga hanggang alas 7 na kasi. Maikli lang ito, maikli lang. Pagkakas po natin, aming deacon si Erwin Fernandez, pastor, ano po, anak ng pastor, at ang kanyang kabya. Ang nag-share kanina. Ngayon naman, ang main sharer natin, si Brother Erwin, at ganoon din mag-share din si Carmi. Hindi ko Carmi ang pangalan niyan. Alias niya lang yan. Parang dito sa Japan, uso alias. Siya naman po kasi kamukha raw niya si Carmina Villaruel. Kaya tinawag siyang Carmi. Nagustuhan na niya. Pero ang talagang pangalan niya, Julieta. Juliet naman daw. Hindi lang na Julieta. Juliet. Ilaganda pa rin. Ano po? So, welcome po natin si Brother Erwin and his wife, Juliet. Ito siya mas opportunity and the rest po ng congregation. So, ako po si Brother Erwin from Coron, Palawan. And from beautiful place of Coron, Palawan. And ito po yung aking wife from Carmi, alias Carmi Navillero.
So, from Mexico siya, Pampanga. So, ito po yung kwento ng aming buhay. Hindi na po namin patatagalin, no? Maikli lang naman to. Sabi po ni Bishop, hanggang alas 7 raw. Ano po, continuation lang po katulad kanina nung kwento po namin yung sa aming anak. No, yun po yung una namin na nag-pain po sa amin. Time na yun, karoon siya ng genital abnormality. So the rest ng buhay namin, as a father po, very painful sa akin. Ayun po, syempre magulang din. Kaya tayo nandito po sa Japan, ako po naniniwala. It's all because of love. So po, maski hindi po tayo nakakilala sa Diyos ng araw, it's a love po ng ating family. So it's all about family. Tayo pamilya ng Diyos, at kayo nagsasakripisyo for your own family. Tinitiis nyo lahat ng hirap, no, na ibang bansa, kapalit ng dapat na time binibigay. So kami ganun din po. So sa family po namin, lahat po may kinikita kaming konti nung araw. Pero para po sa operation niya. Ang bata po usually bilang magulang, pinapasyal niya ang kanyang anak para to create good memories. Kami po, ang pasyalan namin during that time, kung hindi kami clinic, kung hindi kami clinic, papunta kami ng laboratory, at papunta kami ng hospital. At lahat po ng pera namin, ini-invest namin para sa titanium. Kapiraso lang po yun, per inches lang po binabayaran. It cost po a lot po pa ng 1,000, 1,000,000, 300, 400, ganun po yun talaga. At salamat sa Diyos, hindi ko pinabayaan maging magnanakaw ng panahon na yun. With the help of my mother po, dahan-dahan nakasurvive naman. Siyempre, ako rin po, as a father, gawa rin po ko ng konti pinagkakitaan. At yung nangyari po din talaga, tumakbo ang panahon, at yung aming anak po, i-pass away ng panahon ng 2013, mag-end po ng year. 2013 po yun. Araw po lang Yolanda. Yes po. Pagkamatay po niya yun, wala pang Yolanda eh. Papunta kami ng Palau 2013. Pagdating November 1 po yun, doon kami naglamay sa Manila. Tapos tinabi namin, ano yun, papunta ng 5, papunta ng Coron. So yun po yung nangyari na meron po isang tragedy dumating na naman doon, yung Yolanda po parating. Pero pagkakasunod po yun, yung same year in 2013, nauna po namatay yung father ko. At pangalawa po, yung namatay yung, after 7 months namatay yung aking anak. At nung pangatlo po, literal na bagyo ng buhay, ito po yung storms, talaga na bagyo na isinend history po sa buong mundo na ang Yolanda pinakamalakas na storm talaga. So wala na pong signal yun. Talagang hindi na kayang ipaliwanag gaano kalakas. At doon po nagkaroon ng natawag na exit namin, exit point. May entry point po sa Tacloban ba ito amin? Tama? Kila Marcos yun, ano? Umiyak nga doon si Marcos. Then sa amin po nagkaroon ng exit. So ako po ay isang anak ng pastor na masasabi ko na hindi po ko naging kabaligtaran ko siguro. Against ako parati sa aking tatay. Siguro po dahil siguro yung pinagmulan ko bilang sa kanya. At younger age ko, nakita ko yung tatay ko. Paano niya ako tinreat. Hindi yung mother ko. Hindi pa siya pastor nung araw. Siya isang lahat ng role meron siya. Asinggero, babaero, sabongero, ano ba? Lahat po ng role, kumpleto po tatay ko. So, may panahon po yan na umiinom, tapos pulutan niya masarap. Ako naman lugaw na merong asukal. Sa Baguio, sa Bicol yun. At ako siyempre, dahil gusto ko na biro sa pagkain, ganun po katawan ko, diba sexy? So, yun po ginagawa, umuupo ko sa kanilang upuan, makikipulutan ako. Dumating po yung punta na gano'n po yung sabi ko, nag-rebellion ako sa tatay ko, sabi ko, isang araw ko, sabi ko, pag lumaki ako, bububugin ko tatay ko. At nakalagay po sa isip ko yun. Kasi nag-aaway sila mother ko eh, ako, sa mother ko, makananay ako.
At dumating panahon na nagbago yung tatay ko, hindi ko matanggap. Sabi ko, bakit dapat di siya nagbago? Kasi planado na eh. Gusto ko pagka umiinom siya, tatanggalin ko pagkain, hindi ko alak. Gusto ko, parang kami mag-i-head on ko talaga. Yun ang ano ko talaga. Kasi dati po meron kami sa Baguio, sa Bicol noong araw na rest house. So check-in po yun ng mga babae. So short time, ako rin nakakawin sa mga babaeng inakit niya. So yun po yung nangyari na nakita ko sa buhay niya na until na nagbago po siya. Nagkaroon ako ng pagre-rebelde hanggang hindi ko nakikita yung pagbabago sa kanya. Parati kasi kinain na po ako na ano parang, di ba ko hate, pero parati ko nakikita yung mali. Until such time po, yung storms of life na dumating po sa akin. Una po yung tatay ko yung namatay, pangalawa po yung anak ko, then pangatlo po yung bagyo ng Yolanda. At doon din po totally nawasak yung aming pinikakita na restaurant. At doon din nawasak din ako kasi halos ilang buwan din po ako din nakalakad dahil po sa aking arthritis. So kasama po yung tapos yung wife ko, sirang-sira din yung ano namin kasi lahat po ng meron kaming sira na. Tapos wala talaga po. And yun po yung akin naging kailangan ko na talaga, Lord, sabi ko, ikaw na pa mag-take over na aking buhay. Kasi noong araw po talaga, against ako sa Panginoon. May Diyos ako, pero never po akong nag-believe sa Kanya. No, wala po relasyon eh. I believe in God, pero I do not trust. Pwede po ba yun? Sa buhay po natin, we believe in God, pero we don't trust God. Pwede po mangyari yun sa buhay natin. Iba po yung trusting and believing. Kaya magkakasama po yung faith, believe, and trust. Sa akin po gano'n nangyari. Kaya this such time po dumating sa buhay ko na inallow ng Panginoon yung storms of life na doon ako totally na nabuksan po. And then, pinas ko po yung aking kamay, hindi lang po yung pati aking paa, sinuko ko na rin. So, sabi ko, Lord, ikaw na ngayon ang take over ng buhay ko. So, yung araw po na yon, naramdaman ko na merong biglang, parang may yumakap sa akin na may something na nawala, na nakalaya ako sa buhay ko, na alam ko there's something na merong pangako na akong pinagawa. At yung pong araw na yon, na I believe na merong pangako ang Panginoon sa akin. Kasi sa nawala ng negosyo namin, na-wipe out yung bagyo, nawasak yung restaurant namin. Wasak po ang restaurant, totally wipe out. At ilang months po wala kuryente ang Palawan. And then, doon po ako nag-surrender sa ating Panginoon. And then, after po ng 2013, pumunta po na 15 po, nagkaroon po ng isang pagbabago sa aming buhay ng asawa. No? At ang kwento po nito, yung asawa ko na kung ano po yung nangyari sa aming pagpapala ng Diyos sa buhay po namin mag-asawa. So yun po, bali continuation po ito nung nung araw po na namatay po yung anak namin. Araw po ng Yolanda. Araw po ng Yolanda, araw po ng libing niya. So, Friday po yun eh. So, Saturday po sana siya ililibing. Pumunta po yung first cousin niya na acting mayor po that time sa Coron po. Sabi niya, ilibing niyo na bukas si Everly kasi darating mamayang mamayang gabi Friday morning po siya pumunta sa Burol. Darating mamayang alas 2 yung matinding Yolanda. So bilang sabi parang hindi ko kaya na nailibing na siya, sabi ko hindi. Ngayon, kinausap po siya, sabi niya kailangan mapapayag mo si Ate Carmen na ilibing na yung bata kasi talagang matinding Yolanda. Kasi gano'n naman po tayo kapag may nagwawain, hindi matutuin. Dahil po sa nararamdaman ko, ayaw ko pumayag hanggang sa nagpo niya ako na ilibing ng po. So, yun po yung araw na masakit po sa isang ina po na ililibing po niya yung anak niya.
Araw po ng Yolanda. Yun po yung araw ng libing. Tapos kinagabihan po, kung ano, para pong hipo-hipo yung yung hipo-hipo yung tornado po talaga, matindi yung boom, booms, ganyan po. Yung galit po naman, para pong nagsabay po sa sakit na naramdaman ko that time. Lahat po ng mga biyenan ko, sila po, nagtago po sila sa ilalim ng Ako hindi po, tumatanong po ako sa bintana, sabi, para po akong wala po ako sa sarili na sabi ko, nakikisabay ka ba sa akin? Sabi ko, bakit ganito ginagawa mo? Tapos kinabukasan po, edi nakalipas po yung restaurant po namin, was out po. Yung kitchen po namin, nadagyan po ng malaking akasya. Sira po yung mga gamit namin. Yung restaurant, pangalan po ng restaurant po namin is Everly Garden po. Pinangalanan po namin sa kanya. So, dinala niya po yung restaurant na yun. Kasi araw po ng libing niya, kinabukasan, was out din po yung restaurant namin. 14 years po kami nag-operate sa restaurant po, Everly Garden po. So, yun po. Nung nangyari po yung November 8 po yun, nung nangyari ng Yolanda, nag-Christmas po, ayaw po mag-Christmas na kulang kami. Kasi kamamatay lang po niya. Ang ginawa ko po, umuwi po ako sa Pampanga. Dinala ko po yung dalawa kong bunso. Kasi apat po yung anak namin. Tapos yung panganay po, tsaka siya po, naiwan po sa Coron. Para isipin ko po na dalawang panganay na iwan sa kanya, dalawang bunso, kasama ko po sa So, 1 month po ako sa Pampanga. Kumbaga ayaw ko na po munang mag-uwi sa Coron kasi naalala ko po siya. Hindi ko po alam na sa pag-alis ko po pala, hindi na po pala siya nakalakad ng 1 buwan. Talagang 1 buwan po siya na hindi nakalakad. Tapos tumawag po siya sa sabi niya, bumalik ka na dito. Sabi niya, bumalik ka na dito. January 1, magpapabaptize po siya. Tapos sabi ko sa kanya sa cellphone, sabi ko, ha? Di ba nagpabaptize ka na? Tapos sabi, doon ko po nalaman na nagpabaptize, nagpapabaptize lang. Pinipita kong tatay ko baptizean para magbago. Ilan ba sinulat yung baptize? Sige, baptize na nga kita. Alam ko po kasi maraming beses na siya nabaptize. Tapos, sabi niya sa akin, kunwari lang yun. Tapos nung nagluwas pa ako kasi hindi ko pa po alam na hindi na po pala siya nakalakad, nalaman ko na lang po nung nakabalik na po ako sa Palawan. Ayaw niya po magdagdag po ng nararamdaman ko ng bigat po, kaya inano na lang po niya yung sakit niya. So yun po, pagbalik ko po, talagang nag-baptize po sa kanya yung kuya po niya, tapos kami lang po witness, yung mother niya, tapos makanak namin. So yun po, hindi ko pa kalain na doon po, kailangan po pala, gumawa po pala talaga ng Panginoon ng matinding pagsubok para makilala namin po siya. Kasi kung hindi po niya kami bibigyan ng ganung pagsubok, 3 bagyo po sa buhay po namin, hindi po namin makikilala ng Panginoon. Yun po, yung nagkagaling po ng testimonies po. Bali po yung Bible po negosyo namin. Ito po yung nangyari mo. Lord, gusto ko mag-serve sa iyo. Make our life more fruitful and meaningful. Kasi po mapagod po sa restaurant. At sa buong buhay ko po, ako sa talaga na masupot tayo mag-expand ng oras, pagod. At siguro tinanggal ng Panginoon yung restaurant na yun, through na rin Yolanda, sama na tinanggal sa buhay ko. At may pangako po ang Diyos na hindi ko maintindihan, pero basta very clear po na para bang meron po yung precious na pagpapalain kita, panahon na hindi mo na hangad ng pera, doon ko po na-realize yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added. At na-realize ko yung word na yun, nung panahon po na after 1 year po, hindi pa agad bigla meron kaming blessing. 1 year pa rin. So, ganun po tayo. Nung alam ko na meron akong pangako, hindi po pasyon. Inintay ko po yung 1 year niya, kung may gagawin ng Panginoon. At sabi niya, aasan na ba tayo sa magulang ko? Sabi niya, magulang mo. Sabi ko, hindi. May pangako ang Diyos. At isang araw po mayroong dumating doon na nakasako na cashew nuts na binibenta lang. Eh, siguro yung tao na yun,
para lang sa survive din lang, binili namin yung kasoy. So, it cost less than 10,000 na binili namin yung kasoy na yun. 6,000 po. So, from 6,000 pesos, compare sa negosyo ko ng araw na halos mag 1 million o malaki po yung invest ko dati na natatapon lang, nawawala. Sinimulan ako ng sabi niya, ngayon papakita ko sa iyo kung sino ako. From 6,000 po, that's 2014, no? 15 po pasok. From 1,000 turns into 100,000, from 100,000 turns into 1,000, 100,000 to millions po nagkaroon kami. In a very short period of time, yung 6,000 na yun, within 1 month, nagbulag po ako, naging 30,000. Na dati po nagre-restaurant ako, hindi ko makuha yun. Bali nung nagre-restaurant po kami, makabenta lang po kami ng 3,000, hanggang dito na po yung ngiti namin. Tapos po nung that time na, na sabi ko, ano ba, aasa na lang ba tayo sa namo? Sabi ko, ayoko na, parang gusto ko na mabunalik sa pagkakas. Kasi, ayoko po maging pabigat kami, kasi kung wala pa pabigat, ikaw na lang, ikaw naman anak eh. Ako, layo na lang ako. Tapos sabi, maghintay ka, may bibigay ang Panginoon sa atin. So, nagsimula po kami sa 6,005. Tira pa po yun ng mga abuelo po nung namatay nung namin. 6,005 po yung may nagbebenta po ng kasoy kasi yun po yung negosyo namin sa Coron po ngayon. Meron po kaming souvenir shop at saka pasalubong po. Yung pasalubong po yung ano po ng Palawan, yung kasoy po. Doon po yung sa Antipolo po nagagamit sa Palawan po yun, yung mga buto po. So mahilig po siya magluto, so niluto po niya yung kasoy fried cashew. So, kasi back to zero po kami. Nung na-was out po yung restaurant namin, talagang back to zero po talaga kami. Inilot na lang po namin yung pera namin. Tapos, ang ginawa po, hindi ko akalain, habang nagbabalot po ako ng kasi parang po yung mali pag niluto, tapos ipabalot po sa tapos may kandila lang po na yung ginagawa lang po. Gumagawa po ako ng 50 pesos, 100 pesos. Yun lang po yung pinakamura tsaka mahal kung 50 tsaka 100. So nilalagay ko lang po sa counter po ng biyanan ko kasi yung souvenir shop po, yung biyanan ko po yung nagmamanage. So kami po, restaurant po kami dahil nawasan po. So simula po kami. Hindi po namin nakalain yung 6,500 na po yun. Yun po yung kinakwento po niya na nag-raise na po kami ng 30, tapos patas na pataas. Yung benta namin sa restaurant na 3,000 a day, masaya na kami. Mas doble 6 ligli magsimula lang po kami sa counter na malit lang po. Malit lang po yung counter, parang ganyan lang po yung mesa na yan. Na mas malaki pa nga po yung mesa kasi naglagay lang po ka mga tray. So yun po ang ginawa ng Panginoon sa namin sa buhay po namin. Gusto ko lang po i-share yung buhay na kung ano po ay wala pong imposible sa Kanya. Naniniwala po kami na kung ano pong ginawa sa amin, siya pa rin po Diyos noon, ngayon, kailanman. Maging sa inyo ganun din po. Kung paano kami pinagdala ng Panginoon, siya rin po Diyos na siya pa. At may bagay po siyempre na tinatanggal sa atin, sa amin. God always replace something beautiful po. Kasi siya po ang master of plan. We make plans, pero siya po talaga ang nagpapatupad. Then we totally surrender yung buhay namin. Doon lang po nagkaroon dahan-dahan. At kami po ngayon, siguro, kung hindi po kami nakakilala sa Panginoon, siguro sira pamilya namin. Siguro bago ko sana. Kaya I thank God dahil sa ginawa niya sa aming buhay. Right now, continue po yung miracle sa buhay niya ng mga wonders po na right now hindi ko rin kaya paliwanag at nandito rin po kami sa Japan. And exciting po ako, very exciting sa mga gagawin niya pa sa buhay namin at sa buhay din po ninyo na kung susurrender natin ating buhay, close po ang ating family, no? Dati po hindi ako marunong magsalita in front of you kasi ako po yung tao ng tiwala, pero dahil po sa grace ng Panginoon, sa love ng Panginoon, I was able to stand before you po. Dahil I'm serving the living God. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Erwin and Carmi, at makikita pa natin dito ang redemptive work ng ating Panginoon. Ano po, meron ang kanyang bitterness at plano, pero binago ng Panginoon. At ngayon po, si Erwin po, ina-apply niya yung pamilyaman. Ano po, at mamaya towards the end, natawag na smart family. Ano po, at doon sa Coron ay talagang, hindi lang Coron, lumuluwas sila from Coron para missionin yung kanilang mga kaanak as para sa Bicol, Pampanga, tapos Laguna, talaga. At ngayon narito nga sila ay in-intention nilang hanapin yung kanilang mga kamag-anak at kaibigan para i-reach out. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, what God has done in the life of the Fernandez, God can do sa ating mga angkan. Kaya yun ay kung mamahalin mo ang iyong pamilya at hanapin mo ang yamang kinanil ng Diyos sa iyong sariling pamilya. Salamat kami, salamat Erwin. At maya-maya po ay tawag dito, iiskapo na po sila. Ano po, okay lang ba? At parang ayaw ko yung paano sila. Ayan, at dahil sila ay may imibig, mamayang gabi na kami magkikita-kita. Ngayon po, para po sa ating pong panayam, pamilyaman. Ano po? Paano maging yaman ang ating pamilya? Basahin po natin ang ating passage sa pag-aaral natin na ito. Ito ay halaw sa aklat ng mga awit. Ano po? Psalm, familiar, thank you na, familiar portion ng Bible. Ano po? Psalm 127, verses 1 to 5. Tignan po natin. Ano po? Basahin ng mga babae. 1 to ready, read. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Mga lalaki naman po, babasa. Mga kabataan, dalaga binata, verse 3, go. Amen. Verse 4. Lahat tayo, verse 4. Ang mga lalaki uli. Amen. Ano po, mga kaibigan, sabi natin ang ating pamilya ay ating kayamanan. Ano po, napakahalaga na maunawa natin na para maging kayamanan ng ating pamilya, dapat tayong lahat ay kasamang nagbi-build ng ating pamilya. You can either build your family, help build your family, or help ruin and destroy your family. Mga kaibigan, minsan meron magkapatid na parang pamilyonaryo at tinanin niya sa puso ng mga bata ang magmahalang. Dalawa lang sila. Namalak sila lupain. Hinati ng tatay nila lupain sa gitna at pinagtayo sila ng bahay na abot na nila ang isa't isa. At patuloy na marami mga harvest ang bawat isa, kaya patuloy sila yung mayaman. At yung bunso na kapatid ay nagkaroon ng 5 anak. Pero yung panganay walang anak kahit isa. Sa pagmamahal na nilagay ng Diyos sa kanilang puso, ang wika ng bunso, "Nako, si kuya ko, walang anak. Paano na lang siya pagtanda? Walang mag-aalaga sa kanya. Mas kailangan niya ng pera. Ako, may mga anak ako, may mag-aalaga sa amin. Pero tsak, hindi naman tatanggapin ni kuya ang pera ko o ano ang bibigay ko." Kaya ginawa niya, tuwing madaling araw, alas 4 ng umaga, gigising siya. Pupunta doon sa bodega niya, kukuha ng 1, 2, 3 sako at ng mga ani at dadalhin niya doon sa bodega ng kanyang kuya para kahit pa paano ay makapagbigay siya sa kuya. Araw-araw niyang ginagawa sa tindi ng kanyang pagmamahal. Ang hindi niya alam ang kuya niya, ang nasa isipan ay ganito, "Nako, ako walang anak. Ang kapatid ko 5 anak. Mas kailangan niya ng pera. Sapagkat marami siyang pinapakain. Ako rin walang pinapakain. Pero siya, hindi tatanggapin ng kapatid ko ang mabibigay ko." Pero ting alas 5 ng umaga, bumaba ang kuya. Pumunta sa bodega at kumukuha ng 1, 2, 3 sako at dinadala doon sa bodega ng bunso. Di na nagkakapalitan na sila.
Dahil lang sa tindi ng pagmamahal, they are not thinking about themselves. Minsan, isang madaling araw, nagising yung muso. Naku, 4:30 na. Naku, late na ako. Nagmamadali siya, nagbihis ng lingkod, tapos pumunta doon sa bodega at kumuha isa, dalawa, tatlo. At siya dahan-dahan naglalakad patungo sa bodega ng kuya. Hanggang sa naramdaman niya, may kasalubong siya. Ang pagtingala niya, ang kuya niya, kuya. May dala rin tatlong sako. At nabitawan nila ang mga sako at nagyakap. Amen? Ganun ang nais natin. Mga lalaki o babae na mapagmahal sa kanyang pamilya. Amen? At para mangyari yun, kailangan you commit yourself to build your family. Sabi dito, kailangan tayo lahat ay builder. There is the need to build our family. How can we build our family? Ito aking curriculum sa pagtuturo ko ng family life. I-share ko sa inyo yung kabuuan. And maybe when I come back, I can teach to you the detail ito ng mas maayos. Ano po? Pero nais na natin bigay yung bird's eye view natin. Number one, to help build our family, ang pundasyon yung pagsasama ng mag-asawa. Yan. Importante na ang mag-asawa ay patuloy na nagpapatatag ng kanilang ugnayan. Huwag tayo malilibang sapagkat ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi lamang tungkol sa inyong love story. It is God's story in your love story. Okay? Kayo mga hiwalay na sa asawa, huwag niyong kabubayang, huwag niyong palakihin ang anak niyo sa buhay sa kanyang tatay o sa kanyang nanay. Sapagkat ang bata ang maapektuhan niya. Meron akong ganyang counseling sa Manila na nung mabuntis siya, nalaman ng lalaki, tumakbo na yung lalaki at lumipad patungong Amerika. Hindi na nagpakita. Kaya mag-isa niya tinagoy yung anak niya at tinamnan niya ng galit. At sinasabi niya lagi ang kasabayan ng tatay. Talaga naman salbahe dahil irresponsible. Hanggang sa after 15 years, nabalitaan niya, umuwi na yung kanyang dating boyfriend na bumuntis sa kanya. At natakot siya, baka umalis sa kanya yung kanyang binatilyo o binata. Kaya, yun ang kanya lagi kaba araw-araw. Isang araw tumulog ang telepono at nasagutin ang telepono ng kanyang anak. Nagmumura yung anak. Nagulat siya, sabi niya, sino yun? Tatay ko daw, kaya binurak ko. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, isa lang. Tapos after 1 week, nagmumura na naman. Iba, tumawag na naman. Tapos another week, nagmumura na naman sa telepono. Pero napansin niya yung mura, hindi na ganun kalutong. Hanggang sa ika-4 na linggo, nagbibihis yung bata. Pagkaraan tumawag, hindi na nagmumura. At pagkaraan, sabi, saan pumunta? Pupunta nga ko lang, nagsasabing tatay ko. Gusto ako makita. Gusto ko siya murahin, wala ulong ng paa. At pumunta nga pagbalik, kumusta? Yung minura ko, wala ulong ng paa. Ayun sabi, wala na kayong ulang. Humihingi ng tao. Tapos sa karaan isang linggo, nakasaya anak niya, wala naman tao sa telepono pero nagbibihis. Saan pumunta? May usapan kami ng tatay ko daw. Pagbibigyan ko lang. Gusto ko siya makilala. So every week, lumalabas sila ngayon. At after 2 months, umuwi yung bata. Diretso sa kwarto. Ano na malaking bag. At nilalagay yung mga damit sa bag. At sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, doon ako titira sa tatay. So, marami kang sinabing kasinungalingan sa akin. Totoo na, pabayaan niya ako. Pero hindi ko na totoo. Ganun. Sinungaling ka. Kaya iniwanan siya. Kaya nagpunta siya sa akin sa Caloocan, nabingin ng payo. Iyak kami niya. Bumalan ka sa kanya. Hello? Huwag yung tatamdan ng anak niyo ng galit. Kailangan, kung talagang salbahe yung mga tatay, hindi kayo tutulungan magpalaki ng anak at tinanong kayo ng inyong anak, ano bigay mo si tatay ng panggatas? Eh di mo na maikaila, hindi mo ba yung tatay mo, hindi mo nagbigay. Sabi mo, wala, hindi siya nagbigay. Period. Wala nang salbahe. Hindi ka niya mahal. Kumahan ka niya, bigyan ka ba, hindi wala nang ano. Alam, let's state the fact. Bakit? Pag nagkasira ang mag-asawa, ang apektado ang anak. Kaya kung wala man tayo sa asawa, importante, huwag mong gawing mortal na enemy ang tatay o nanay ng iyong anak. Amen? Sapagkat ang masisira doon ay ang iyong sariling anak. Your relationship is as design of God. May design ng Diyos. At ang design ng Diyos according to our roles. Po, sa Ephesians, sabi niyan, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo. Mga babae, pasako kayo sa inyong asawa. Di ba? So kailangan gampanan natin yung kanyang role. Kailangan matuto tayo magpasak mga babae. Kaya ang lalaki, kapag hindi niya na makumbisi ang babae, kino-quote na lang niya. Ephesians chapter 5 verse 2. Basta. Basahin mo, Ephesians 5:22. Wives, submit to your husband. Tapos, mga babae,
Dahil araw nyo ngayon, bibigyan ko kayo ng pansagot. Pag sinabi ng Mr. W, basahin ng verse 22 na Ephesians chapter 5, sabihin nyo sa kanya, bago 22 ay may 21. Ano ang sabi sa Ephesians 5:21? Ha? Hindi. Sa chapter 5, verse 20, verse di 21, 25. Sabi ng verse 20, sabi ng verse 22, wives submit to the husband. Eh, ano sabi ng verse 21? Ano ninyo? Ha? Ha? Ano sabi? Ha? Submit to one another out of reverence for Christ. Therefore, submission is not only for women. Ang husband at ang wife, tinuruan magpasakop siya sa isa. Amen? Napapalakpak sa mga babae. So meaning, hindi lang babae ang nandun sa magpasakop. Pati yung laki, inutusan out of reverence for Christ, magpasakop pa rin sa asawa. Pagdating sa verse 22, ang topic, submission pa rin. Ang katataka, bakit hindi na dinamay ang lalaki? Pagdating sa verse 22, babae na lang. Dinoblihan ng babae. Sa verse 21, pareho sinabihan ng lalaki na magpasakop. Pagdating sa 22, wala na yung lalaki, babae na lang. Bakit kaya? Ang babae kailangan hindi na dala, hindi nakuha sa isa. Inulitan pa. Ano ha? Bakit? Yan ang tanong. Kasi ang babae, ang tendency ay hindi lumugar sa tama niya. Okay? Kasi sabi sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 3 verse 16, Lalaki version. Ang sabi doon, bunga ng kasalanan, ang babae mas maghihirapan maglihi, mahihirapan mag-anak. At magiging, ganito ang sabi sa bandang huli, kayo mga babae ay naisip yung laging kontrolin ang inyong asawa ng lalaki. Kaya mga babae na makontrol. Ha? Amen, amen, amen. Nasa Bible yan. Hindi nyo. Kung kala nyo, i-invento ko nyo. Genesis 3:16. Ha? NLT version. Meron pa kayo NLT version yan? Ha? NLT version. Baka sabihin nyo, i-invento ko mga babae dito. Totoo yan. Kaya pwede sa Ephesians chapter 5 verse 21, pareho nito sa magpasakop. Nung verse 22, babae na lang inulitan, mapalalaki hindi na. Kasi nga, ang tendency ng babae, mang-control. Mga controller. Hindi kayo sumagot. Tapos na Mother's Day, kami ni Mother's Day. May oras na. So, Ephesians and Genesis chapter 3 verse 16 NLT. You will desire to control your husband. Sabi ko. Kaya, bagaman parehong inutusan ng magpasakop, pero dahil sa desire ng babae to control the husband, dinoblihan ng kumbaga dalawang suntok ang tinanggap ng babae. Ang lalaki isa lang, yes sir. Ha? Yes Lord. Eh babae hindi, pumapalagpak. Sa Genesis 3:16, NL version, NLT, pakibasa ng malakas ng mga babae. 120 real. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will start to control your husband. No, ito nyo? Ako ba masabi niyan? Ganyo. Mga lalaki, kayo nang wasa. Ba't? Yun. Sabi mo. Mga lalaki, tayo kayo. Tayo kayo mga lalaki. Lalaki tayo. Harapin niyo ang misis nyo. Sabihin niyo sa misis nyo. You will decide on me. I will rule over you. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you. Ayun, di ba? Kaya, so, meron ganun tendency ang babae. Kaya, balik tayo sa kasisahan. Ang design Diyos, ang babae pasakop sa akin. Pero kung sinabi pasakop, hindi yung sabihin, yes sir, yes sir. Ibig sabihin, huwag nagpapatiuna ang lalaki. Ang babae, huwag nagpapatiuna. Tapos huwag na control. Huwag ka dilitada. Alam niya ang dilitada? Yung pinapangunahan yung mister. Pag nakasawa ka, laman ito sa sarili mo. Yung husband. Eh kung mali husband, ikaw sabi mo, ipakita mo siya mali.
Nang kayong dalawa lang. Huwag yun napapahiya siya sa harapan ng tao. Yun. Yan. Kung ayaw umamin, ipagpe-pray mo na siya at Diyos ang kakastigo sa kanya. Yan ang importante yun. Kasi kahit mapaamin mo yun, kung hindi naman magbabago, o wala. Si Carmi, gano'n, pinapaamin niya si ano. Umaamin, pero hindi pala totoo. Iba pag ang Diyos ang kumilos. Kaya nang ang Diyos ang kumilos, ayan, si Erwin, ay nakita natin ang pagbabago sa kanya. Amen? Meron tayo na Panginoon, balik tayo sa ating PowerPoint. Importante, you do your role as husband and wife. Ano po? Yan. Yan, yung siblings na to. Yan. Balikan natin. So, husband and wife, ano po? The need to build our family. There is a design in marriage. Tapos, meron din adversity in marriage. Ano po? Actually, God's warning. That is adversity. Ano po yun? Na talagang katagalan, nagkakaroon ng coldness ang pagsasama. Kasi nakikita mo yung mga hindi mo gusto, nakikita mo yung mga palpak niya. Kaya kailangan intentionally nurture ang relationship ng mag-asawa. Yung iba interesado sa kanyang parenting role, pero hindi interesado sa kanyang pagiging spouse. Ano po? Next ay ayun na. And God's redemption in your situation. Kahit na ano pa ang mangyari, basta ikaw nagpapasako sa Diyos, alam nyo, kakausapin ng Diyos ang asawa. Iniwala ba kayo doon? Tawagin natin si Sister Tess. Magkwento ng ginawa ng Panginoon. Naglayas to eh. Huwag yung gagayain. Isang araw, naglayas. Ay nako, ang buhay mag-asawa po talagang katakot-takot ang mga challenges, no? You are totally different person na nagsama sa isang bahay. Kami dalawa po totally opposite, no? Ang dami namin magkaiba. Isa doon, itong asawa ko, pagkahilig-hilig ko din sa bahay. Yung bahay pa iba-iba. Pagka medyo nasikipan, titibagin niyang pader. Para lumuwang. Pag naluwang, sisimentuhin. O talaga naman. And bilang arang babae, alam natin, best, no? Nalikha ng pa-repair. No? Yung repair, ang so messy. Napakalikabok. Talagang asar na asar po talaga ako. Pikang-pika ako dahil sabi ko, wag muna kasi kaka-repair lang natin. Tapos ang budget nila ipo natin, may paggagamitan tayo. Hindi, ano nyo, yung magustuhan niya gagawin. Talagang ano, kasi hindi naman nagliligpit, ako din magliligpit. Kaya asar-asar po ako, dumating ako sa point na parang, sabi ko, kumuha ko na isang bag. Nilagyan ko, pinuno ko ng gamit, ng damit ko. Sabi ko, aalis muna ako, hindi ko na to kaya. Tapos sabi ko, saan ako pupunta? Pupunta ako sa Prayer Mountain. May Prayer Mountain sa Tipolo. Kaya lang Monday, sarado. So sabi ko, wow, tapos saan ako pupunta? So mayroon isang hotel, naging Christian hotel na meron sa taas na prayer rooms. No? So masarap na mag-retreat. Okay, sa matalay ko rin mag-retreat. And then I went there, and masahe lang ako. Ito yung lock niya. Tapos alam yun, pagkaroon mag-relax-relax, ay na. Okay. Tapos pupunta na ako sa aking prayer room. Excited na ako, umupa rin galit ko eh. Excited na ako, I want to meet God. Sabi ko, Lord, alam niyo kapag kasi nakikita ko ka sa Lord, talagang kakatagpuin ka niya. So excited ako sa mga sasabihin niya sa akin. Dala ko yung Bible ko. Sabi ko, ano kaya ang promise ni Lord sa akin? Excited ako yung revelation niya sa akin. Ano kaya ang mga pagagawa niya sa akin? Alam niyo, pagbuklat ko ng Bible, punta ako sa Bible reading ko. Pagkabuklat ko, alam niyo, nabasa ko, 1 Peter chapter 3, verse 1. Verse 1 agad, wives, submit yourselves to your own husbands. Imagine, pagkababa ng Biblia ko, wives, agad wala mo lang walang paano. If you will open your Bible, yeah. Ayan, that's it. Sabi nga lang, wives, submit yourselves to your own husband. Na kapag ang behavior mo maganda, mawiwin mo siya, no?
pag maganda behavior ko, I may win him sa word of God kung unbelieving siya. O ako naman, I want to win him on my suggestions and I said, I must have a good behavior. Eh hindi. I sound proud and arrogant. Yan. That's it, ano? Sabi, if any of them do not believe the word, or do not believe you, or your suggestion, no? They may be won over without words by the behavior of their wives. So when they see the purity and reverence of your lives, so sabi ko, ano, parang, yung mabibigat ang padyak mo, yung malalakas ang hagis sa pintuan mo, no? Parang ako okay na with him. Lalo siya nagmamatigas noon. And the Lord has spoken to me. I am becoming disrespectful. And that is not pleasing to God. Kaya sabi niya, agad, anak, ikaw yung asawang babae, kasama ka sa asawa mo. If you want to win him with good behavior. And alam niyo, I ask God's forgiveness. I repent, sabi ko, Lord, forgive me. Lord, God opposes the proud, ayaw niya na mayabang. Kung meron katangian ng Diyos na ayaw, yung mayabang. See, my ideas are better than his. Alam ko tama, alam ko kailangan namin, alam ko lahat, no? But even if ako nga kung may tama, even if, pero, ang sabi ng Panginoon sa akin, I have said my piece, and He is the leader, He is the boss. Pero I ended up, gusto pa rin mababago. Ano? Kaya lang, when I nurture negative feelings, ano? Ang sikip at ang hirap ng buhay, and my children, sabi niya, my words, sabi niya, ano yung saddest moment nyo? Minsan sa share namin, kapag may pain na parang akala ko nung baliwala lang, no? But you know, ang mga anak natin are affected whenever the husband is the power struggle. And I learned my lesson. Hindi ko na po yung inulit, ano, kasi huwag yung ulitin nyo na, huwag yung gayahin na. And that's the answer. Lord wants you to be submissive, be humble. No? Never nurture resentment in your heart. No? Always fill your heart with the love, with God's love, with God's word, you know, word of His Lord. Yes, Lord. And we had, verse 3, sabi niyo, ito, verse 3, your beauty. Gusto niyo maging maganda? Your beauty come from outward adornment, no? Such love, hairstyle, the wearing of gold, you know, what you put on, your fine clothes. Rather, sabi sa verse 4, it should be that of your inner self. Yung inner self nyo. Yun ang malakas. Magandang pampahusay na pampaganda. Yung iyong inner self. Sabi dito, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. No? Which is of great worth, ayan, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands. So let's nurture the gentle, the quiet spirit, no? Ayaw ng lalaki, ng magnanag. Ayaw ng lalaki. Ano? Sabi na sa Proverbs, they'd rather live sa bubong ng bahay kaysa makasama tayong mga babaeng bongera. No? So let us develop and nurture the gentle, quiet spirit. No? Ito yung ibig sabihin na humble. No? Yung meekness, humility. So, pero huwag kayong mag-alala. May paalala rin sa mga lalaki. Yun lang, hanggang doon lang po ba? Kanya hindi ko alam na naglayas siya nung araw na yon. Kasi nag-ano siya ng damit niya, kala ko magtitiklop. Hindi ako nagbihis lang at tumas na ako, punta na ako sa opisina ko sa Caloocan.
Yung pala, pag alis ko, yung mga damit na nilagay doon sa so nilagay niya doon sa bag, tapos namasahe siya, naglayas pala siya. Eh, mabuti na lang pinastigo siya ni Lord. Tumawag siya. Sabi niya, Papa, darling, sorry, naglayas ako. Ha? Saan ka na ron? Sinabi niya kasi nagagalit ako, pero kinausap ako ni Lord. Sorry, ay. Parang bait talaga. Pero maganda pagka kayo ay tagasunod ni Kristo. Kinonfront siya, kahit ayaw pa niya, palaman to eh. Palaman, anak to ng pulis eh. Pero dahil kinonfronta siya ng Panginoon, talagang yes, Lord, agad siya. Humingi ng sorry. Sabi niya, sunduin mo na. E di ako naman, maglipit ng gamit ko, sumakay ako sa kotse ko, at umuwi ako sa Bulacan para sunduin niya. Pagdating ko sa bahay, saan ka? Ba't wala ka rito sa bahay? Ay! Nalimutan ko sabihin sa'yo, at ako sa Kabayan Hotel, sa likod lang ng opisina mo. Nagkakit ako ng coffee, nagisilin ako. Wala pala sa bahay, naroon pala sa likod ng opisina mo. Magagalit na sana ako. Ay naalala ko yung 1 Peter 3 verse 7. Ano sabi sa verse 7 na yan? Ha? Ano sabi? Asma! Malibasa ng mga babae mabasa. Babae mabasa. Sige, babae, basahin nyo. Go, 1 to 20, read. Husbands, in the same way, be considerate as you live to your wives, and treat them with respect as a weaker partner, and as heirs with due of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your faith. Yun, naalala ko yun. Eh, marami akong pinagpe-pray kay Lord. Ayoko may mag-hinder. Kaya I have to be gentle with my wife. Kaya sabi ko, sige, punta ako dyan. Kaya talagang ka ng tagasunod ni Kristo. You submit your mood, your preference. Kaya sabi niyan, treat them as weaker vessel. Tapos huwag tayo, ang mga lalaki dapat hindi masungit sa misis. Amen? Amen! Diba? Ang mga lalaki, minsan masungit sa misis eh. Eh, weaker vessel sila eh. Kaya kailangan, mga lalaki, kailangan mahaba ang pasensya natin sa ating misis. Yan ang sinasabi. Ano po? At ano sabi niyan? We are equal heirs. Ano po? Pareho pagtayla tayo sa harapan Diyos. Kaya pahalagahan natin sila. At pagka ganun tayo mga lalaki, yung mga pangarap natin, madaling ipagkaloob ni God. Kasi sabi diyan, iniingatan natin ang babaeng binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ang ibig ko sabihin, may kanya-kanyang gampanin. May kanya-kanyang gampanin. Kaya pagdating ko doon sa hotel, so, mabait ako. Kind, gentle. Kaya sabi ko, darling, total naka-checking ka pala rito. Eh di dito na tayo matulog. Kaya kinakabihan may nangyari. Babalikan na natin sa PowerPoint. So, ibig sabihin, alam nyo, ang lalaki, pag hinanapan niya ang babae sa role niya, diba, lalaki, hahanapan ko as si Tess, yung gawin mo yung role mo, gawin mo yung role mo. Magugulo marriage. Ang kailangan yung role ko, itindihin ko. Si babae, ganun din, pag yung babae, sabi, ikaw gawin mo role mo, magugulo. Kani-kanya tayong gampanin sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? Dahil minsan meron akong cabinet na malaki sa labas. Pinag-iba ko, ilipat mo nga ako sa petero dito sa isang lugar. So, ingatan mo tanggalin parte, tapos ano mo. Tapos, nung binabalik na, pilipit na! Sabi ko, ba't pilipit siya? Sabi niya, hindi, anday na po, ayusin ko po. Tapos talagang tinutulak namin, no? Wala. Ayaw, talagang pilipit na. Sabi ko, ano gagawin dito na pilipit na? Sabi niya, sanay lang po yan. Tapos mayroon siya kinuha isang parte, tinanggal niya. Sa so, bandang gitna. Tapos pinupong ko niya, baka masira ako. Masisira yung materialis ka ako, yung ano, sayang ang pera. Hindi. Ano ka baka masisira ako? Sabi niya, ako po karpintero eh. Sabi ko, sige. Kanya-kanya role nga naman. Hindi pigil ako kasi talagang parang pinipilit, parang sa liwanag pinipilit. Tapos, chug! Lumunog. Kala ko na, bali. Pag chug! Lumugar sa tamang lugar yung isang parte. Naayos na yung lahat. Hello? Nung nailugar niya yung panggitna sa tamang lugar, sumunod yung lahat, lumugar din sa ayos. Ang mahalaga, lumugar ka sa lugar. Susunod ang asawa mo.
Pero kung pinapakialam mo yung lugar ng asawa mo, lugar ng nanay mo, lugar ng tatay mo, yung lugar mo, ayusin mo. Taas mo kanak kamay mo. Ha? Taas mo kanak kamay. Taas kanak kamay. Tapos yung binasa kanan mo sabi, umayos ka. Umayos ka. Ha? Lumugar ka lang. Ha? Huwag yung pinapakialaman yung lugar ng lugar. Iayos mo yung lugar mo. At susunod na rin ang iba. Praise the Lord. Ano po? At meron God's victory in your family. So hindi lang yung mag-asawa. To build the family, kailangan ano po, hindi lang yung mag-asawa po. Importante na, sabi diyan po, ano po, hindi lang po yung yan, siblings, yung magkakapatid, mga magulang. Kailangan i-develop natin yung magandang relasyon ng magkakapatid. Ano po? Huwag kayo nag-practice ng favoritism. At huwag kayo nagkukumparahan. Tuloy nagsisira ang pagkakapatid ng magkakapatid. Ano po? Nagkakapatid-patid. Kaya dapat ang bawat parents mag-build ng positive relationship. Hindi ikaw ang nakakapromote ng disunity sa bahay. Kasi may kinakapihan ka. Importante po, mga kapatid. Ha? Eh, mga anak namin ngayon, birthday ng aking pangalawang anak. At sabi ko, ang ginawa namin bago kami umalis ng Pilipinas, nag-celebrate kami. Tapos ngayon, nabalaan namin at nagpapaalam, mag-go-over. Sila lang mga kapatid. Wala kami. Minsan gano'n sila eh. Ang tawag nila, siblings hour. Kasi hindi kami kasali dyan. Sorry po, siblings day. Gano'n sila. Minsan nagsiselos kami. Develop positive relationship among them. Kaya minsan sila. Let them take care of each other. Hello? Nandiyan ba kayo? Napakaganda pag na-develop mo yung positive relationship mo sa anak mo at yung anak mo sa kanyang kapatid. Huwag yung don't create disunity in the family. Create positive relationship. Pangalawa, parents should build the self-esteem. Ayan, sabi natin kanina. Huwag mong dinataw ng anak mo. Pag dinataw mo ang anak mo, hindi siya marunong ngayong makirelate. Ano po? Dapat hindi lang ang babae, pati lalaki. Dapat may isa, hindi nakakawasak ng loob. Nakakabuild ng self-confidence. Ano po? Sila ay confident. Ano po? Alam nyo, yan ang pinapapasalamat ko sa Diyos sa buhay ng nanay ko. Ano po? Nanay ko solo mom. Namatay ang tatay ko eh. 2 years old. Hindi ko alam dahil sa problema niya sa nanay ko. Dahil chain smoker ang nanay na ang tatay namin. Kaya namatay sa sakit sa baga. Kaya every month pinapa-extray kami ng nanay ko. Sumobra siyang takot. Kaya anyway, binuhay kami ng nanay ko mag-isa. Di ba kami? At talagang isa sa mga nagustuhan ko sa palaki ng nanay ko yung tinuruan kami na tumayo sa sarili pa at mag-build yung aming self-confidence. Para mag-build self-confidence, may responsibility kami lahat sa bahay. Kaya niya pagka ganun, napakaganda. Importante, bawat isang bata, gawin natin responsible. Dito, papalad kayo. Ang asawa ko lagi nagre-request na makapag-observe sa eskwelahan dito sa Japan. Nakaraan doon kami sa Fuji. Noong nakaraang araw naman, nandiyo kami sa Tokyo. May isang eskwelahan na pinuntahan ni Princess Diana nung narito siya at nabubuhay pa. At we were privileged to have an observation there. Isa lang kita namin yung mga eskwelahan dito, ibang klase. Diba? Pag nag-ring! Recess sa atin, nabi ko, nag-ring na. Kakain na. Pagkita ko, hindi nakakain na yung mga bata. Naglabas ng basahan, mga nangalis. May mga kanika din ng kulay, di ba? Sabi, let's go to the field. Bring your own chair. Kasi sila kung nabubuhat mo na sila. 3 years na nabubuhat ng chair. Gawin mo sa Pilipinas yun. Susugurin ka ng nanay. Ginagawa yung janitor. Ako nagbabayad ako sa inyo dito. Para niya na umuwi kami, ginaya ni Tess. Nagalit na yung mga nanay. Pero minitig niya. Sabi niya, sabi ako sa Japan, kaya sila ganyan, tagumpay kasi bata pa, meron na. So, ito ang prinsipyo namin dito sa eskwelahan. Kung ayaw ninyo, okay lang kung lilipat kayo. Yung iba lumipat. Pero mas marami nag-stay. Yung mga lumipat, pagkaraan ng ilang pa, bumalik. At sabi niya, hinahanap-hanap na anak ko. Mabuti nagsama pa ng iba. At umami ang kliyente niya.
Ibig sabihin, ang mga Pilipino dito, kumalat yung mga anak nyo nag-aaral sa ganun parang. Pero ang problema, pag uwi ng bahay at naroon na ang Pilipinang nanay, mahiga ka na. Okay, di ba? Ano? Di ba? Baligtad. Kaya nagpura lahat ng pinatutunang maging responsible. Alam nyo, the more you give them responsibility, the more they become confident that I am able to contribute, I am part of the family. Kapag lahat na lang binibigay mo, problema, po. Tapos yung parents dapat, i-develop ang effective communication. Pag nag-aaway mga anak ko, 5 yan nag-aaway. Ha? Ano, Papa, si Kuya, Kuya, ano yun? Ba't siya sabi? Hindi ako ganun. Papa, si Kuya. Sige, halika dito, maupo ka. Bingo kay Eunice. Tapos, Kuya, sandali. Tapos, maupo ka. So, ano yun? May reklamo si Eunice. Eunice, ano yun? Papa, si Kuya, teka, hindi sa akin, sa kanya mo sabihin. Sabi ng Bible, harap-harapan. Sabihin mo sa kanya. Alam niyo, pag sasabi niya, hindi na yung mataas, kasi kaharap yung taong person Di ba ganun din kaya sa atin, pag kami reklamo ka, uy, yung kapatid niya, iharap mo. Ay, wala na. Harap na Kaya yung kanino ng Bible. Sabi ng Bible, kasi anyone ko, one-on-one. Harapan. Kaya pag may nagchichismis sa'yo, kapatid, pag mali yan, dapat sabitan mo siya, hindi sa amin mo sasabihin. That's right. Tatapunan mo kami ng basura niya. Amen? Amen! Praise God. Kaya sa mga Christian church, dito sa JFAAC, bawal ang chismoso at chismosa. Pwede ba yun? Amen! Parang iba ayaw mag-amen Ang mga Pilipino mahilig sa chismis Ha? Pati yung pagdimanda ni Bea Alonso kay Ogie at saka kay Christy Pravin, di ba? Dimanda. Ano dimanda? Ano nyo alam Dahil daw may sinasabing mga chismis laban sa kanya, dinimanda. Kaya kung ayaw madimanda, huwag kang chismosa. Kung hindi ka madimanda sa korte ng lupa, ay sa korte ng Diyos, ayaw ng Diyos yan. Kaya sabihin ko, yun ikaw, sabihin mo sa kanya. Yeah, kasi nasabi niya, kasi naman po pa teka ako, sandali, tapusin natin siya. Siya nahihirap, makinig ka lang muna, DJ. So, ako nagka-traffic. Tina-traffic ko lang yung away nila. Hindi ako nag-ientrada. Pagka tapos ka na, okay. TJ, ikaw naman, anak. Ano masasabi mo? Kasi po Papa, ganito po. Ako yung sa akin sabihin. Sa kanya akong paliwanag. Sa papaliwanag niya. Harap-harap. Kaya bata pa sila, natutunan sila na mag-ayos ng conflict. Alam niyo, hindi may iwasan nagkaka-conflict. Kahit sa church. Hindi may iwasan. Pero ang church parang simbahan, kahit may conflict, walang iwanan. Kasi pamilya yan Haharapin natin. Haharapin natin yung problema. Huwag tinatakasan. Amen? Amen! Tapos natin ang Panginoon. Kaya bata pa lang sila. Kami mag-asawa, hindi namin tinatago pagka kami nagkatampuhan. Diba? Uy, tago ko pa pala sa bata. Imposible. Huwag kayo nagsisigawan sa harapan ng ano. Pero imposible itago ninyo. Kasi dumating alam mo lang daw ng bata, peki kayo. Diba? Huwag kayo nagsisigawan sa harapan ng anak, devastating nyo. Pero kung nagka-conflict kayo at tatanong, nag-aaway kayo, nag-aaway. Ano? Amen? Amen! Minsan nga, naimbitahan ako na magsalita sa mga 200 couples. At sabi ko sa sekretary ko, sige sabihin mo, punta ako, magsalita ako. Padala, available naman ako. Kaya na, padala pa rin nila yung sulat para naroon yung mga detalye. So, pinadala nila yung sulat. Tapos sumakit ako yung sulat, sabihin mo, hindi ako magsasalita sa kanila. Pero pwede ako pumunta. Aba, sabi ganun ng sekretary ko, Bishop, galit ko. Hinihingi number niyo. Bigay mo. Bigay mo yung number ko. Binigay yung number ko, nagkatawagan kami, galit. Bakit naman kayo ganyan? Sugod-sugod kayo, pupunta kayo, tapos ganyan, hindi na kayo magsasalita. Kaya na-promote na ko namin, marami kayo na dito. Eh, ano gagawin namin, gagawin sa amin? Sabi ko, hindi, pupunta pa rin ako. Eh, ba't hindi raw kayo magsasalita? Kasi nasa ko sa letter nyo, yung topic nyo eh. Ang topic nyo eh, hindi kaya. Paano hindi mag-aaway ang mag-asawa? Hindi ko kaya. Eh, dahil mag-asawa, nagkakaprensyon din eh.
Nagka-complain, hindi ko kaya yun. Pero punta ako. Bakit ka mo? Kasi gusto ko malaman paano hindi ko away. Gusto ko yung malaman mo. Tatawa siya. Sabi niya, sige po, naintindihan ko na. Sige po, mahalaga, dating kayo. Kayo na po para sa topic. Sabihin nyo na lang. Kaya binigay kong topic, paano mag-away na hindi naghihiwalay? Pwede ba yun sa church, ha? Nag-conflict pero hindi naghihiwalay. Pwede ba yun? Amen? Sa sisimula yan sa bahay. Sa bahay mo lang turuan mo na mag-handle ng effective communication. Kaya sila natututo mag-handle. Minsan kami ay nagkataasan ng boses. Alam nyo, nung patungo na ako kami mag-asawa doon sa event namin, doon sa couples, ayun, lo and behold, habang nag-away kami. Kasi ang babae, pati pagmamaneho ng lalaki, pinamaneho naman. Hindi na naman tulog sa kami ng lalaki. Uy! Mali. Nagkataas ang boses ko, hindi siya nagpatalo, tumas yung boses. Kaya nagkataasan kami ng boses, nagkaasaran kami. At pagdating namin doon sa venue, so in-apply namin yung aming lecture. Kaya nakapag-lecture pa rin kayo. In fact, inamin namin sa kanila. Namotive na kami hindi makapag-lecture, dapat ituan niya. Kasi nag-asara kami habang. Natawa na sila, kala nag-video ako. Pinaliwanag namin ito ang nangyari. Kaya, you don't need to be, people just want us to become authentic. Hindi mo kailangan gumawa ng impression na ako perfecto. Ang marriage namin perfecto. Hindi. You just have to be authentic and allowing God to transform you day by day. Amen? At isang ginagawa ng Panginoon dyan, yung communication. At when we come back, we can zoom in sa workshop ito. Next is parents should instill discipline. Ano po sa loob ng bahay? Yung routine, baga. Yung routine, yung discipline. Ang discipline po ay hindi yung palo. Ang discipline po ay yung consequential. Kung ano itinanim, yun ang anihin ng discipline. Pag nagtanim ng hindi tama, edi may consequence. Mag-aral ka. Pag hindi ka nag-aral, ako, maiiwanan ka. Hindi ka maiiwanan ka pag-graduate. Nabaksak. Ayun, sinabi ko sa'yo, papaluin, papagalitan. Tapos kinabukasan, maaga pupunta kay teacher, may dala mga putas. Teacher, meron akong ganyang counseling, banker. Kung hinataw niya anak niya, ginawa na nakiuso sa teacher. So si teacher naman, nahiya, hindi binasa. Alam niyo, hanggang ngayon problema niya anak niya. Kasi nasanay yung anak niya na nakakalusot sa mga pinagagawa niya. Hindi mo kailangan condemn ang anak mo. Hindi mo kailangan paluin lagi. Basta kung ano ginawa niya, kung ano bunga nun, pabayaan mo matikman niya. Kung ang bunga ay maganda, edi masarap. Kung ang bunga ay mapait, edi bayaan mo. Huwag mo na kinokondem. Nandiyan ba kayo? The right discipline is consequential. Yan ang sabi ng Bible. Galatians 6:7, whatsoever man soweth, he shall also reap. Ano yung sabihin? Wala ng palo. Ang palo kapag ang ginawa ng bata ay defiance of authority. Ano yung defiance of authority? Pinagkasunduan kayo. Tapos hindi niya ginawa. Tapos pinaranas mo consequences. Tapos inulit-uli. Aba, hindi na siya, ang opesta niya, hindi yung ginagawa niyang mali. Ang opesta niya, binabaliwala niya ang authority niya. Kaya di naman pala ang palo. At should be done, anong age? At least hanggang 8 years old. Yun. Pagka lampasan ng ito, anong paluan, usapan, consequential, yun po, kaibigan. So next, importante, na maunawaan natin lahat, ayan. Sabi, unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So kailangan ang pamilya natin ay hindi lang may mga builder. Kailangan ay may mga watcher. Anong watcher? Guard. Everyone say guard. Guard. Ibig sabihin, bantayan natin because families today, as ever, is under attack. Ano po? Ayan. The need to keep watch. Kasi ang pamilya ay under attack po ngayon. Kaya hindi kataka-taka mga mag-asawa, madaling mag-away, madaling maghiwalay. Kasi may demonyo na nagawa sa marriages. Ano po? Kaya ang mga magkakapatid, minsan pag nagka-away, talagang tagal ng panahon, pinapasa pa sa anak, pati mga pamangkin, away-away. Napakadaling sirain ng relationship. Because families are under attack. In fact, sa kongreso natin ngayon, alam natin binabahid natin sa mga congressmen natin, ng mga senador. Pero napakabagal ang paggawa nila ng napapanahong batas. Ha? Halimbawa, yung anti-dynasty law ng konstitusyon natin, napakaganda.
Pero hanggang ngayon, ayaw nila i-define. Ano yung dynasty? Magkapatid, bawal. Mag-ina, mag-ama, bawal. Dapat yun. Gawin nila yun. Hindi nila i-define. Kaya hindi ma-implement. Bakit? Hindi tatamaan sila. Ha? Tamo sa Senado, magkapatid na Cayetano. Di ba? Mag-inang Bilyar. Sila-sila na lang. Milyong-milyong tayo, sila-sila lang. Tingnan mo lumalabas sa survey, sino mananalo? Sila-sila. Pag nagkataon, 2 turbo sa Senado. Di ba? 2 Bilyar sa Senado. 2 Cayetano sa Senado. Di ba? Tapos baka mag-amang Rubinay. Sino pa? Ejercito, magkapatid. Rebilla, baka pati si Nani sa mama na, mag-asawa. Terrible. Kasi nga ang Pilipino, boto ng boto, naniniwala sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi mag-research. Ano ba, sabi, mabuti na lang kay President Duterte, marami mga nagawang tulay. Bill. Aba, hindi totoo yan. Pumunta ka sa DPWH, doon ka mag-research, huwag ka makinig sa mga social media influencer. Punta mo DPWH sa website. Yung mga project na, tignan mo kung kaninong project. Ha? Yun ay PPP. Public-Private Partnership noong panahon ni Pinoy. Inangkin lang nila dahil sila ang nag-cut ng ribbon. Kaya kailangan huwag tayo napapadala sa fake news. Sabi ko nga kanina sa aming leadership discussion, pinupuri ko si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil maganda ang kanyang tayo sa West Philippine Sea. Pinaglalaban niya. Praise the Lord. Di ba? Tapos yung kanyang paghihinto ng patay-patay. Rookie drug addict, patay dito, patay doon. Pinahinto niya yun. Ngayon, mas marami silang nahuhuli. Mas nahuhuli nila ang mga drug pusher. Noong araw, ang daming pinagpapatay, wala naman napakulong na malalaki nila. Drug lords. Drug lords. Kaya, sabi sa ba't kayo makabombong na kayo? Bumalibing na kayo? Sabi ko, Brad, hindi ako makanoy-noy. Hindi rin ako makaleni. Hindi rin ako makabongbong Marcos. Kung tatakbo si Bongbong Marcos ngayon, hindi ko pa rin siya boboto. Kasi hindi sinusunod yung pamilya. Ang pamilya sa bayan. Na napatunayan sa korte sa Pilipinas, sa korte sa abroad. Hindi ko pa rin siya boboto. Pero ngayon, tama yung ginagawa niya eh. Kaya pinupuri ko siya. Hello? I am not a follower of any politician. Follower of Jesus Christ. And it's so happy na yung ginagawa ni Bongbong ay ayon sa Panginoong Jesus. Kaya I have to appreciate Him. Di ba? Nandiyan ba kayo? Amen. Hindi tayo magpadala na makakino ka, makamarcos. So wala yun. Hindi totoo yun. Bilyon-bilyon ng Pilipino, Marcos Aquino lang. Hindi. Issue ng tama at mali. Nandiyan ba kayo? Amen. Diba? Kunti na lang. Marami na sa mga brand follower dito. Kaya hindi mo makakino kahit may tama. Hindi. Ayun, mali yun. Mali yun. We should not be a blind follower of any politician. Public servant kayo mga yan eh. Utusan niyang bayan yan. Tapos kung baka tinatanghal mo masyado, pagka pinunan may pinupunan niyo yung politiko ko. Kung makatanggol ka, alam mo kung tignan mo, payaman sila ng payaman. Ang Pilipinas naman ay payaman ng payaman. Diba? Kaya ano ba, mga congressman natin, senador? Ngayon, padagdag ng distrito. Yung mga distrito na naglalaban, 2 mayamang pamilya, para hindi na sila mag-away, hinati na lang nila yung probinsya. Kaya dumami ang congressman, hindi budget na naman yun. Nandiyan ba kayo? Budget na naman yun. Yung party list, padami ng padami. Samantala sabi, yung party list dapat marginalize. Sige, yung hindi mo marginalize, nagiging party list dahil malakas ang kapit sa mga nagpapasya. Basta, para nyo na ako pag-pray natin ang mga Pilipino. Na huwag nang tayo yung butukan, huwag nang maging butante. Maging boto tayo matalino. Amen. Sa Congress, may nakaintingan at nalatas na ang marriage contract daw ay dapat any other contract na pwedeng i-renew, pwedeng i-revoke pag ayaw na. Imagine mo yun. Pero sabi ng Bible pag kinasal ka, ha? Ang pinagsama ng Diyos ay magkapero rin ng tao. Kaya sa mga pamagawa ng batas, under attack ang pamilya. Hindi ka takot yan.
Kaya kailangan tayong lahat bantayan natin itong pamilya natin. Ano ang entry point ng demonyo sa aking marriage? Ano ang entry point ng demonyo sa aking mga... Ano ba sa akin bilang pastor? Marami akong mga speaking engagement. Aba, napapansin ko, nagiging entry ng point ng demonyo yung mga speaking, mga minister ko. Nawala na ako ng panahon sa asawa ko at saka sa anak ko. Kaya hindi ako nagtatuloy mag-resign sa aking evening program sa Heartline. Sabi, ba't ko kayo nag-resign? Hinahanap ko kayo ng tao. Eh kasi ako, baka mamaya isang araw pinatawag sa akin, magpapatayo. Hello, ano yun? Yung asawa ko po, wala na inatupag, kundi radio broadcast niya. Kaya, sino ba ito si Sister Tess ko? Di ba? Kaya na rin, kaya kung kung tutusin pa, yan sa po na naman yung ministry yun. Aba, hindi. Kaya kung ano yun, hindi gawin yung nakakasira ng marriage, ng relationship ng pamilya, tingnan mo na, i-evaluate. Sapagkat ang unang message natin ay ating pamilya. Amen? Kaya kailangan bantayan. Families can be protected even though there are, ika nga natin ay threat sa pamilya. How can make our family? Well, maging guardian, maging vanguard tayo. Alam niyo yung vanguard, yan yung elite force na nagbabantay. Ano po? Ha? Kailangan, letter V, maging maliwanag ang values ng pamilya mo. Kung sabi mo asawa mo, ano mga values na gusto nating yakapin? Sabi mo anak mo, ano mga values na gusto nyo tindigan sa pamilya? Halimbawa, kami mag-asawa, sabi ng asawa ko, I want us to embrace simplicity. Ayun, simplicity. Kaya, tinuro namin sa aming mga anak, yung simplicity. Ha? Hindi yung cargo. Ha? Yung may konting pera lang, naku, kung makapaghanda, hindi na lang. Iba, walang pera, namumuta para maganda. Di ba kayo? Kaya tuloy nagkakabaw sa utang kasi hindi simple living. Ano ang simple living? Mamuhay ka ayon sa kita mo. Mas maganda pa nga kung mamuhay ka, mas mababa pa sa kita mo. Ibig sabihin, huwag mo inuubos yung kita mo. May natitipid. At mamuhay na simple. Hindi kailangan may tatak ang mga damit. Nandiyan ba kayo? Meron ako natulungan na businessman. Sa sobrang pasasalamat niya, binibigyan ako ng pera pambili ng kotse. Sabi ko, hindi. Ayokong isipin mo o naman na kaya ako tumutulong dahil sa pera ng kapalit. Tapos, para rin yung Japanese na natulungan ko ng seminar ako dito, di ba? Mag-asawa. Oo, mag-asawa. Hindi ko rin sinanggap kasi hindi ko... Nalala niyo yun? Yung bibigyan ako ng pera, sabi ko, no. Tinawag ako asawa ko, nalala niyo, sabi ko, dahil bibigyan daw tayo pera, yung natipid niya sa Bugados, sa psychiatrist. Sabi ng asawa ko, ano sabi ni Lord Sir, pinag-pray mo na ba yan? Pinag-pray mo muna. Sabi ko, parang walang weakness sa heart ko, ayaw mo tanggapin. Nung sumunod ng paanim na pagbalik ko rito, nagkita kami ulit, sabi niya, I'll give you my money, I promise it. Sabi ko, no, I told you already my time. I don't want you to think that I did it for money. Kaya sabi niya, okay. If you don't want my money, I will buy 7 tickets for you, your wife, and your 5 children. I would like you to come here in Japan. Tinawagan ko asawa ko. Sabi ko, dami, bibigyan daw tayo ticket. Sabi na asawa ko, tanggapin mo, tanggapin mo. Hindi ako pepre. Sabi ko, pepre, yung pera, pero ito hindi lang. Sabi niya, kapepre ko lang, tinaas ko yung passport ng mga anak natin. Sabi ko sa Lord, sabi niya, Lord, wala akong tatak ito, magpapaso na, tatakan mo naman, wala kami budget paglabas. Alam niyo, bila ka tumawa ko, answer prayer na. Kaya hindi na mag-pray. Tanggapin mo dali. Kaya nakarating kami rito. Diba? There was a time na ang taon yun, 2019 ba yun? Diba? At ito rin, yun rin, nagbibigay sa akin ng kotse, hindi ko tinanggap. Sapagkat I was close to a sitting president, baka akalain na yun, dahil sa ganun na, dahil hinukututan ng pera ng mga ilang politiko siya, pinaglaban ko siya, so natakot yung mga ibang politiko, hindi na siya dilipid. Ngayon, ayoko isipin niya na ginawa ko yung para sa pera. So nung wala na si Noynoy, hindi na siya nanunungkula, panahon na ni Duterte. At in fact, hindi rin, panahon na ni Marcos, nung inulit niya na yung perang yun ay para talaga sa sasakyan ko. Kaya, tinanggap ko na. Nung tanggapin ko, ang sabi, bibilin daw yung high-end na kotse. Kung gusto mong kotse, yung pinaka-high-end. Pero sabi ko,
Nako, ang values namin, simplicity. Kaya ayoko nung high. Hindi ko kailangan ng high. Madali magpasya pag malinaw ang values mo sa buhay. Nandiyan ba kayo? Madaling mag-no sa mga tukso pag malinaw ang values mo. At yung anak mo, masoprotektahan mo, pag nag-no kayo, huwag mo assume no ang mga mahalagang bagay sa pamilya natin. Amen? Nandiyan ba kayo? Ha? Ayan. So, sa mga susunod, we can go on with the details of the second, attitude. Attitude to provoke. Anong mga mahalagang attitude sa loob ng bahay? Respetuhan. Importante yan. Kaya huwag kayong nagsisigawan, nagpapahiyaan, di ba? Honesty. Ano mga attitude na gusto nyo i-develop? Sa church din, importante mag-usap kayo. What are the values you want to embrace as a church? Alam nyo, kailangan ng church may vision. Kailangan ng church may mission. Pero kung walang values, magdidiscredit tayo. Alam nyo yung trend, dalawang ganyan, meron niya sa gitna na nag-go-call sa kanila. Yun ang representative ng values. At attitude. Kapag kayo maliwanag na attitude, wow! You can go a long, long way. Kaya magiging mapagpasalamat. Kaya kung anak mo nakita mo, hindi mo magpasalamat, o sabi mo, anak, kasi ko hindi ka nagpasalamat kung siya nagbigay sa iyo ng ano. Balik ka doon, salamat. Kasi ang isang behavior na hindi kinorek ay nangangahulugan na okay lang. Di ba? Halimbawa, ng bastos, ng masutan na sa kanya. Katulad ng aming counseling. Pumunta siya sa eskwelahan ng anak niya. Tapos naroon sila ng anak niya. Tapos dumating naman din yung nanay ng classmate niya. Ha? Tapos sabi nung anak niya, doon sa classmate niya, ay, yan pala nanay mo. Ang pangit ang nanay mo. Tapos yung siya, tumawa siya, kaya, sorry. Sabi ko, ikaw muna. You have to arrest that. Mag-usap kayo, anak, you don't do that. You don't hurt the feelings of others. You have to apologize. Importante yun. A behavior that is not corrected and tolerated is tantamount to promoting such behavior. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya pag may nagdi-display ng mga behavior na hindi maganda, ay naku, kailangan. Pangatlo, nurture. Kailangan in-nurture. Kaya ang asawa ko gano'n, tinuturo, pinapakita sa Bible, kasapin niya, may sisinan, ano po. Hindi mo nagsinungaling, papakita na hindi ka lang kumaligyan ng sinungaling. Tapos sige, i-rehearsa niya, ulitin natin. Pero sabi mo ako ulit. Gano'n. I-rehearse, diba yung ipapagawa mo hanggang sa magiging nurture sila. Importante, kaya purihin ng Diyos sa mga nanay na karay-karay ang mga anak maliliit pa sa napakanahan ng trabaho. Kasi maliliit pa, karay-karay ang anak. Magaya ni Erwin, maliit pa siya, nandidinig niya ang Word of God, pero nagkaroon pa siya bitterness. Kaya talagang nagpiprestata niya, binabato niya yung Pero nung nagkaroon ng sunod-sunod na trahedya sa buhay niya, nabuhay ang Word of God na nakatanim sa puso niya. Amen? Kaya yung mga nanay na kahit winter, dala-dala yung anak, mabuhay kayo. Praise God. Diba? Mabuhay kayo hanggang gusto niyo. Kasi talagang sinasagahan ninyo yung anak ninyo na nurture ng Word of God. Praise God. Hallelujah. Grounding to endure, to ensure. Importante yan. Ano yun? Kasi iniisip natin, kung kinakakalay natin ang natin sa church, Christian na. Kapag teka muna, kailangan kausapin mo siya talaga tungkol sa gift of eternal life. Talaga ba tinanggap na niya ang Panginoon? Talaga ba siya nagsuko ng buhay? Kung minsan mo dahil kasama mo sa church, iniisip mo, siya ay disciple na ni Jesus, teka muna. Kailangan i-disciple mo siya mismo sa loob ng bahay. Tayo mismo mga magulang ang nag-disciple sa ating anak. At kung siya ay may discipleship sa church, praise the Lord. Additional na lang yun. Kung may Sunday school teacher, praise the Lord. Additional na lang yun. Pero ikaw mismo, dapat grounded ang anak mo sa Word of God. At ito, understanding to enhance. Kailangan ay patuloy mong makilala ang anak mo. Ang asawa mo. We are too presumptuous that we think we know our children already. Mga kapatid,
Habang lumalaki yan, lumalabas yung kanyang temperament, yung kanyang mga issue sa buhay. Kaya importante, kilalanin mo. Kilalanin mo araw-araw ang asawa mo, kilalanin mo araw-araw ang anak mo, kilalanin mo lalo ang magulang mo. Yung mga magulang natin, may mga pinanggagalingan sila, kaya ganyan sila. Di ba? Kaya kilalanin mo. Minsan, mayroong kaibigan, nagpipreach siya. Tapos, merong nagpipreach siya. Merong isang mama na laki-laki. Ang pumasok, umupo sa pangalawang row. Pagka habang nagpipreach siya, mamaya nakatulog yung mama, kaya laki-laki pa man din. So parang nang-insulto siya. Baliin lang na may simbahan na, natulog. Mamaya naghilig. Sana siya mabigin siya, na-insulto siya. Pero naisip niya, makamaan yung mga tao. Kaya pinilit niya. Ang pinakamatindi, nung tapos na, tumayo. At kinamayan siya, sabi niya, Pastor, maraming salamat sa sermon niya. Hindi na siya nakatiis. Sabi niya, iniinsulto mo ba? Kasi natulog ka eh. Tapos naghilig ka pa eh. Tapos kaya nag-thank you ka. Sabi niya, hindi niyo naintindihan. 3 buwan na ako hindi nakakapit. Tapos po, hirap na mo ako niya. Tapos pinag-ulong sa akin na pumunta ako dito sa simbahan. At makukuha po, simula pala ng 7 years, ay nakakatulog ako. 3 buwan ko na mong hinihingin ako yung makatulog. Ang sarap po ng pakiramdam. Hindi niya pala ako. Sabi niya, totoo ba ito? Nalulubo ko dito. Hindi niya alam. Pero alam niyo, nagbalik, kinalingkuran. Tapos sumunod kasama na yung pamilya. At nagtuloy-tuloy. Sabagat sabi niya, naranasan ko ang Diyos dito sa simbahan. Di ba? Hindi na natutulog. Gising na. At hanggang sa naging mga leader, isa sa mga leader ng Manila Church. Ibig sabihin, kailangan pag titinaw bakit ganyan? Sabi pinanggagalingan. Meron ako talk sa parenting, ang pamagat pasaway, paano hindi naman kayo pasaway ang anak mo. Isang paraan doon, yung understanding kung saan siya nagagaling. Bakit ganito, may pinanggagalingan yung behavior. Pagka nainawaan mo yun, ay matutulong. Assistance to extend, ayan. Dito, yung sinisikat natin sila ay, may talento sila, ina-assist natin na ma-develop yung talento, di ba? Yung potential, yung support, you bring him or her sa mga extracurricular that develops yung kanyang galing. So, you must be able to help one another. Yung dean ng aming College of Law, siya ngayon ay Doctor of Law na, at siya ay talagang nailagay niya ang Bulacan State University College of Law sa ika nga ay pinakasikat ng College of Law sa Pilipinas sapagkat pumapasok ng State University sa top 10 ng bar exam under her leadership. Pero alam nyo, kanina siya preacher namin sa church at sinasabi niya na salamat sapagkat alam ng husband ko niya ang pangarap ko maging abogado. And my husband assisted to accomplish my dream. Praise God. Amen? Kaya kailangan, let's help one another. Mga pangarap ng isa. We can assist one another. Pangarap ng anak mo. At siyempre, kailangan nyo rin yung time ng relaxation. Relaxation. Time together. Kaya hindi pwedeng walang panahon ng pamilya sa panahon ng time of relaxation. Ano po? Kung may magkakataon mag-travel together sa family, do it. Very enhancing. Ayon nga sa pag-aaral, kaysa magpadibo ka ng anak, mag-travel kayo together. Sapagkat yun ay very enhancing, very enriching. Yung magpadibo ka, magpakain ka ng katakot-takot, may masasabi pa rin ng tao. Tapos yung regalo, pare-pareho naman. Lugi ka. Huwag ka na masasabi sa regalo. Samantalang mag-travel kayo together, very enriching. Napunta kayo ng Purong, Palawan, napakaganda. Sobrang ganda. Okay? Praise the Lord. At development to invest, ayan. Kaya, importante, yung mga anak natin, pinag-aaral natin, di ba? So, importante na atin silang supportahan sa pag-aaral, Yung interest nila, ay supportahan natin sila sa kanilang interest. Yung kanilang passion sa buhay. Kasi nagtatanong pa yung tao,
kung siya ay nasa kanyang passion. Kapag wala sa kanyang passion, madali siya mabigo at ma-bored. Lastly, support system to maintain. Alam niyo, kahit gaano ko, ako'y magaling na counselor, ako'y magaling na magulang, pero sa totoo lang, hindi ko kaya sa sarili ko. Kailangan kong katuwang. Kaya, ang anak ko, bagaman dinidisciple ko rin, pero pinapabayaan ko sila i-disciple ng ibang tao. Because our children ay social being. Mga mister, gusto mo ba ang asawa mo ay mabawasan ang Gusto niyo ba ang anak niya mabawasan ng pagkaganon? Ang asawa niyo pala, misis niyo? Gusto niyo mabawasan ng pagkaganon ng misis niyo? Gusto niyo lang amen? So yung misis mo, i-encourage mo na magkaroon ng support group na kapwa niya babae. Para doon sa grupo ng mga babae, doon na siya magkaganon. Para pag uwi ng bahay, nakaganon na siya. Maniwala. Ha? Kaya siyempre, ang warning, kung ano marinig mo sinir doon, huwag mo pinichismis. Okay? What you see, what you hear, leave it here. Kasi yun yung ventilation lang yun eh. Pag nag-ventilate tayo isang tao ng galit, hindi lahat yung totoo. Dahil galit siya, kaya niya nasabi. Ikaw naman, ganun pala siya. Pag nakita mo, Mr. ito. Hindi. Leave it at that. Issue niya yun sa kanamister niya. Ang mahalaga, may napag-uusan. Okay? Yan yung support group. Kaya importante. Naghahan tayo babae-babae, lalaki-lalaki. Nakapagbukas mo. Pagka na-buksan reklamo sa kanya, mister, hindi mo kailangan kunin yun as gas control. Baka kaya lahat ng sinasabi niya ay dahil galit lang siya. Po. Kaya kita mo, minsan mag-asawa ka, nag-away, ikaw naman, away sila. Mamaya, makita mo, sweet na sweet. Di ba? Hindi na lang mag-asawa, ikaw naman masyado ko sa chismoso. O kaya, pag may nagsabi ng problema niya sa asawa, ikaw naman, payo ka na agad. Huwag kang payo. Support system muna. Makinig lang. Listen, and then pray for one another. Yun, important. So that's how to guard our family. Are you learning? Yes. Praise the Lord. And lastly, importante, sabi niya, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For He, the Lord, grants sleep to those He loves. Ano yung sabihin? Ha? Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Ano yung sabihin nito mga kapatid? Na kahit ikaw nagbibuild, nagwawash ng pamilya mo, pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang siyang ating kapalan para pamilya. And lastly, there is the need to entrust. The need to entrust our family. Kaya kailangan lagi pinagpipray. Ano po? Pipray mo asawa mo. Kung natutulog, ilayan mo asawa mo. Ilayan mo sa mo. Sila naman. Pag natutulog, importante yun. How many of you believe in the power of prayer? Say aloud and amen. And how do we entrust our family? Well, ito po. To entrust our family, kilalanin mo. Ha? Kasi iba, kaya nag-compare sila. Kasi, marami nasisiyap eh, hindi mo lang nag-compare na. Kilalanin mo na ang source ng lahat ng tagumpay, wala ba kundi? Lord. Ang Diyos. Kaya luluhod ka. Iluluhod mo sa panalangin. Kaya sabi ko na, kwento niya, di ba, napakasilosa niya. Lahat ng alam ko dati, tuwan-tuwa ako na siya, buli. Hindi pa na hindi ko sa akin, kundi stop ko sa kanya dahil nga mali sila ang kanyang patingin sa sarili. Kaya, I had to go with her sa counseling. At kala ko, ginagawa ko yung para sa kanya. Pero eventually ako rin, marami kong naituwid sa akin. Madinis counseling. Ano ba kayo? Kaya every Monday po, we broadcast sa Family Matters. Tomorrow, 9:30 to 11. So 7:02 DCAS. Dito 10:30. So pwede naman i-replay nyo na lang, Monday. Dati ang kasama ko si Hades sa Bernardo Sampang, at nagkaroon namin ng mga pagbabago. Hanggang sa itong lately, ang kasama ko ay si Kuya Willie Basilio every Monday. Kasi si Kuya Willie nagpo-opera, pag-friend ko si Kuya Willie Basilio. Kaya pansamantala ako malit si Pastor Nami Alma. Kaya sabi ni
si Ate Tess. So kaya kami dalawa, in-schedule siya once a month. Kaya nung una siyang madinig, once a month siya. Pag uwi ko, sabi ko sa akin, marami na tuwa sa iyo. Hindi ka naman talaga. Ano na? Twice na. Oh, twice a year ka na. Hindi siya akong gulpin eh. Pero alam niyo, si Pastor Gami talaga, hirap siya every Monday. Kaya, dapat kaya ngayon kami every Monday. So bukas, pakinggan niyo po. Kaya lang bukas, replay lang po yun. Hindi, ano lang yun, recorded. Kaya anyway, lumasok mga nakaraang Monday, pwede nyo 3 Mondays ago, ang guest namin yung aking anak. Apat na anak. Anyway, sinasabi ko po, importante yun, na sinasabi ko lagi na hindi marami kami tips on marriage, on family, okay na. Kahit marami kami tips, at the end of the day, ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin. Hindi po rin. Kaya ni Erwin, nakamatay na siya ng tatay at nanay niya. Ang ugali niya, hindi okay. Pero, sinagot pa rin ng Diyos ang prayer ng kanyang magulang. Diba? Actually, nanay niya, nung mamamatay na, nanay niya, ang ginawa niya, nagpasya siya ng barangay. At nag-conduct siya ng funeral service habang buhay pa ang nanay niya. At sabi nanay niya, ano to? Sabi niya, mabuti ng ngayon kami mag-conduct ng funeral service kayo, madinig mo kami kaysa patay ka na. Tigilan na rin niya. Kaya sabi niya, nagsalita, ang masama ng loob, ng galit, kasi wala akong nanay niya. Tapang nanay niya. Kaya, alam niyo, iyakan siguro. At nagkaroon ng kanilang break. Break ko talaga yung pamilya. Ibang klase. Ako hindi ko kaya gawin yun. Pero yung ko sabihin, iba-ibang pamilyas ng Diyos sa pamilya. Ano? Amen? Amen. Meron kang asawa, anak, o magulang na parang sa niya ito kita ng Diyos. Bigyan ko, sabi ko, Lord, lahat na ng counseling skills ko, ginamit ko, wala pa rin. Lord, lahat ng talata, versikulo, sinabi ko, wala pa rin. Kaya tinuhod ko si Des. Hindi yung tinuhod ko, gano'n na. Lumuluhod ako para panalangin siya. At ang Diyos ay sumunod. Kaya sa madaling araw, deliver siya noon. At hanggang ngayon ay talagang ginagamit siya ng praise the Lord. At yan ay because I entrusted her to God. At syempre, ang aming mga anak sa Diyos namin pinagkakatiwala. Tapos, pero syempre, kailangan maglaan kami ng oras sa lahat. Kailangan mag-effort pa rin tayo para pagpalain ng Lord ang ating mga efforts. And one of the efforts we would like to share to you, ano po, ito. Ito yung tinatawag namin, smart family. Enjoy with or without the bonus of children our family. Ano po. Kasi kung sabi nila, hindi ko ito pamilya. Ikaw at ang asawa ko, kasama ang Diyos, pamilya kayo. Ikaw at ang anak mo, kasama ang Diyos, pamilya kayo. Amen? Nandiyan na ba kayo? Amen? Kaya ang mahalaga, you can be a smart family. And what is a smart family? Acronym yung SMART. Tignan nyo. Ano yung S? Ano ba? Message. And reflection together. Yan yung COD, Community of Disciples. So ito po yung toil or effort na minumukhahin namin. Na once a week, yung bahay mo ay maging simbahan. Maging JFAAC. Paano yun? Magsama-sama kayo sa night mamaya. O kaya Monday, huwag na pag-Tuesday yun. Bakit? Sabi ng Bible, pagkahasik ng binhi, dumadating ang ibon. Nagyaya pa siya sa limonyo. Tinutok ka ang mga binhi. Kaya minsan, kumusta sir? Hindi ako nakadalong ganito ha? Saan sa dalo ka? Anong message? Nalimutan ko na pero maganda. Kasi nga, tinutok ka. Kaya kailangan meron time to reflect together ang pamilya. Sabi ng Diyos sa 1:8,
Kaya nagiging matagumpay kasi binubulay-bulay, pinag-uusapan. Kaya kapapunta nyo sa pamilya ninyo. Bring the church into your family. Every Sunday night or Monday morning or Monday evening. Huwag na Tuesday. Bakit? Kasi baka mawala na. Mawala na. Okay, manakaw na ng demonyo. Ayan, no? So, sa summarize mo, preaching ni Pastor B. Kung ikaw ay okay, Pastor Chris, summarize ninyo. Okay, Pastor Ferdy, ano yung preaching? Pag-usapan nyo. May magsa-summarize. Diba? Minsan yung species, minsan yung anak, minsan yung mister. Magsa-summarize. Pagka-summarize, teka muna. Gano'n kayo katagal nag-preach dito? Pastor Chris. Ilang minuto ako. 1 hour. So ngayon, pag nag-summarize kayo, mga kapatid, kung naman kayo 1.5 hour, yung pastor nyo 1 hour lang kayo, 1.5 hour. Summary nyo, ha? Na dapat maikli lang, di ba? Di ba? At least, kung 60 minutes sa 1 hour, 1/5 of 60 minutes. Maikli lang. Summary lang eh, okay? Pagka nyo i-summarize ito, ha? Sabi yan, summary of message and reflection together. Ano ang ating take home sa mensahe kanina ni Pastor? Yan, isa-isa ngayon. Isa-isa mag-share. Pwede ba yan? Pwede yan? Alam nyo, napakaganda. Sa Bible, ang sabi, kaya sila dumami, kasi nagbibid sila sa templo at sa bahay-bahay. At ang bahay ng Israelita, parang bahay ng Japan, mailiit. Ibig sabihin, pamilya. The fastest growing church in the whole world is found not in Korea, but the biggest congregational church is in Korea. But the fastest growing church is in China. Nasa bahay-bahay. Hindi mahuli ng mga komunistang gobyerno. Kasi bahay-bahay lang. Noong nag-pandemic, sa Pilipinas, bawal makita. Pero dahil kami ay mayroong smart family, tuloy ang aming church sa bahay-bahay. Amen? Hindi kailangan ng Christian. Diba? Kaya meron ko sa inyo dito, JFAAC, sa bahay-bahay. Kompleto o hindi, ituloy nyo. Halimbawa, kami, may asawa na yung 2 kong anak, so 3 na lang, yung wala, plus kami, 5 na lang kami. Minsan, galing sa ministry, so ayaw nang delay sa cellphone, delay. So, 2 kami ng aking bunsong anak, plus yung misis ko. Sabi ng asawa ko, wala pa naman sila. Sige, mag-ano muna ako ng kitchen. Ano yun naman mga misis, gawa sa kitchen, gawa sa labahan. Tapos nung tapos na siya, umakyat siya, wala pa rin sila. Tara, magsimula tayo. Hindi niya alam. Sabi ko, sumama siya. Pa, di ba usapan sa smart family? Kompleto o hindi, dapat simulan. Sabi ko, oo. Hindi magsimula tayo, papa. Kaya nagsimula kami. Kaya pagbalik ng nanay nila, ni si Zerves, sabi niya, wala pa rin 2. Wala pa sila. Tara, simulan na tayo. Yun, sabi ko, basta po kami. Diba siya kompleto o hindi, nakamot siya. Simula na, hindi na siya mababa pa. So, gano'n. Tapos walang kondemnahan. Wala kasi kayo, ba't kayo wala nang gano'n. Basta regular, kompleto o hindi. Tapos huwag yung huwag pa sermon. Hindi reflection. Kaya pag reflection, walang mali. Kasi kung natunan niya itong bagay na ito, doon ako sa kanya sigat, i-praise God, di ba? Misa sa point 1 natuto, misa sa point 2, misa sa point 3, misa sa point 4, misa introduction, misa closing. Misa nga wala sa sermon pero habang nakikita sa sermon, ganito ako kinausap ni God. Okay yun. Ang mahalaga, tutunan ng mga bata na magkaroon ng pagpilay. Di ba? Pagdinilay-nilay, importante. At yun ang sabi ng Bible, kaya nagtatagumpay Diyos o Wanay dahil nagdinilay-nilay, dahil pinag-uusapan. Hindi, minsan sa bahay, sa pamilya, pinag-uusapan ay yung buhay na may buhay. Pinag-uusapan yung drama sa bahay, drama ni Pastor. Ang take home mo sa Word of God. At pagka-take home, hindi sabihin, natutulang ko, sabi ni Pastor, dapat na mababa ang loob. Kaya simula ngayon, magiging humble na ako. Diba? Magandang pakinggan, pero hindi. Dapat merong specific na natutulong ko sa Pastor. Kaya, kamakalawa, nagkairisa kami ng visa. Natin na kinaunawa ko, ako pala mali.
nagsusuri kasi yung pride ko. Kaya yun ang application. Anong elemento doon? Specific situation na ilalapat mo. Amen? So, pwede kaya yun sa mga pastor, Pastor Vic, Pastor Ferdy, at saka si Pastor Chris na ang inyong simbahan ay will come by the house churches being led by the father or mother, yung father alam namin, or a sibling will lead. Once a week, babalikan yung sermon. Kasa natin sa church kay Pastor Chris, Pastor Vic, kay Pastor Ferdy. Hindi, yung bahay-bahay natin. Pwede ba yan? Pwede. Ang mga solo mom, sino solo mom? Solo mom, 1, 2, 3, kumpleto pa rin kayo, ikaw at ang anak mo. Ikaw at ang anak mo. Pwede. Ano pa? Pwedeng gamitin, Pwedeng mag-icebreaker. Pwede, may tanong, ito bibigay ko sa inyo, sabihin niyo sa mga anak niyo. Mag-share tayo. Ano ang highest moment mo this week? At ano ang lowest moment mo this week? Nagulat ka. Alam na kaganoon pala, may ganun pala pinagdaanan yung anak mo. At minsan naman, nag-game naman kami. Game na paborito namin yung you say 2 truths and 1 lie about yourself. Kaya nasawa ko niya, ako lagi nag-give news mula ko elementary. Tapos ako ay honor lagi elementary. Ako ay mahusay sa math. Alin doon ang hindi totoo, alin doon ang totoo. Nakikilala namin na sa isa. Ayun pala, hindi pala siya totoo nag-give news. Ayun pala ang layo. Hindi, nagkatawa lang kami, gano'n. Minsan yung anak ko, sabi niya, chubby yun, chubby. Sabi niya, ako, nagsabi siya ng dalawang bagay. Nagkataon ako rin sabi niya. Yung pangatlo, sabi niya, ako ay hindi na nakakakain pag tanghali sa school. Tawa lang kami. Kasi ang tama niya umiyak ko. Ano kami? Umiyak siya. Yung pala, hirap na hirap siya sa mathematics. Sobrang strict ng teacher niya sa mathematics. Sabi niya, pag hindi niyo natapos yung worksheet, siya makatapos. Tapos pag natapos na siya, papalabasin siya, wala nang pagkain sa kantin. Totoo ba? So nagkaalaman kami ngayon. Ang sarap na naalaman mo ang theory na isa't isa. Hindi yung pwedeng asa kay Pastor. Hindi yung pwedeng asa sa simbahan. Sa loob ng bahay, isa na discipleship. Amen? So, pwede ba yun? Anak ka naglilid? Pwede rin. Kung nahilibong si mami. Ang ganda. Minsan sa amin niya, nasa abroad yung dalawang anak. Yung sila nung kanilang anak na isa nasa Pilipinas. So, pinaka-online nila yung isa. Pero sa Smart Family Together, naka-online yung isa. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Tandaan nyo, huwag kayo magsisipon. Reflection lang. Summary lang. Kaya maikli. Tapos wawakasan nyo sa mga prayer request na isa't isa. How do you pray? Ganda. Di ba? Nasusunod na babalik ako. Ay sana makarinig ako ng konting update. Ilan na ang nag-smart family sa Katsabay. Di ba? Sa Tugan. Siyempre sa Shisui. Ang ganda. Ang nagugulat kayo. Araw-araw, idadagdag ng Panginoon ang mga naliligtas na member ng pamilya ng ating simbahan. Amen? Amen. Kaya tinawag natin pamilya. Kasi ang bahay mo ay magmimistulang pamilya na kayamanan. Kaya kailangan lang ay God is our riches, our family, so let us entrust Him our sustainability. Kasi kung minsan, hindi na sustain. Kaya kailangan ng Diyos at hihingan natin ng tulong. Sa Isaiah 46:4, yan ang sinasabi po. Pangalawa, God is our riches in our family, so let us entrust Him our memorabilia. Gawa kayo ng mga gandang mga alaala sa family. At habang kayo nagpa-family reflection, kakakreate kayo ng mga good memories. Ano po?
Yan ang nangyari sa Joseph 24 verses 1 to 3, verses 5 to 7. Sabi niya, choose 12 men from among the people, one from each tribe. Pag binasa niyo po dyan, pinapakita po dyan yung kahalagaan. Alam mo ang mga magandang memories sa loob ng pamilya. Praise the Lord. Because memories can strengthen your relationship. God is our riches in our families. So let us entrust Him our adaptability. Namasanay tayo that we adapt sa gusto ng Panginoon. The ability to adjust to different conditions and circumstances of life. Iba ang hamon ng pamilya natin. Let us pray for God's grace that we may be able to learn to adapt and become resilient. Ano po? Yan ang sinabi ng Apostle Paul. At resilience, ito po yung huli. Na yung mga kabiguan man na dumating sa buhay mo, makakatayo ka ulit. Yung anak ko, mabibigo man, marunong tumayo. Yun ang napakaganda. At ito ay nangyari sa Genesis 2:24 at sinasabi that we can be resilient. For God is our riches in our families, so let us entrust in our, ano po sabi niyan? Testimonies. Po. Yung ginagawa ng Panginoon sa pamilya mo ay magiging tayog ng matotoo. Kaya yan ang testimonies ng buhay mo. Kaya sarap po na tayo ay magkaroon ng pamilyaman po. Kaya be a smart family. Sabi mo sa tayo mo, be a smart family. Be a smart family. Kung siya may anak ka lang, kahit anak ka, pwede ikaw ang mag-lead. Diba? Baka nahihili si nanay si tatay. Ma, sama po tayo, muna tayo, smart family tayo. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Amen. Praise God. And because, alam nyo, si Princess Diana, sikat na sikat, ano po? Pero she is longing for the love of a family. Diba? Kaya tayo po, kailangan maparamdam natin yung ating pamilya. Meron pong, yan, ito next time I will discuss this, ano po, this is very important, our discipleship strategy. Pero ito po, meron kami Facebook, Bible churches, ano po, ay nag-join. Sila yung mga nagpa-practice ng smart family. At ang message na kanilang nire-reflect yung message ng kanilang pastor. So we just created ito po, tapos hindi namin na-manage for some time, pero ngayon nire-reflect po namin. We envision that in different churches, they will intentionally go back to the message of their pastor and reflect. Praise the Lord. At dahil dyan, we believe that our family will become our riches and join our FP. Mga kapatid, mga kaibigan, your family is precious to God. And it's no accident that God put you in that family. Help build that family, help guard that family, and lead your family to entrust everything to God in regards to your family. And therefore practice smart family. From the pastors to the elders to the leaders, they are doing it. Wow! Your church will become stronger. Tayo na lang. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalaala sa amin. At aking dalangin ang bawat pamilyang kinakatawan namin ngayon. Kayo po ang umuusap sa amin. Kayo po ang tumulong. That we may be able to bring the church into our home. Tulungan mo kami, Panginoon. Alam namin na maraming milagro kang gagawin as we meet together as a family, and together we will join the church and participate sa iyong ginagawa sa JFAAC. Pinupuri ka namin, Panginoon. In Jesus' name. Mag-asip po shout and say, Amen. Praise the Lord. Buti ata